Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, narito ang pinakamainit na tagpo sa FPJ's Batang Quiapo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa akin channel, baka naman pwedeng makahingi ng isang like, share at subscribe. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa pinakahuling kaganapan ng seryeng ito. Matapos sabihin ni Bullet kay David kung ano ang itinatagong baho ni Atty. Vera, ay tila mas madali niya nga daw itong makukuha dahil alam niyang malaki ang pagkakautang nito. Aniya, pera lang ang katapat nito. At sa oras na makuha at mapasunod niya si Atty. Vera, ay tiyak na buo na niyang makukuha ang yaman ng mga kabalyero. Kaya sa muli nilang pagkikita ay hindi na nagpaligoy-ligoy pa si David at sinabi na alam niyang may malaking utang si Atty. Vera at handa siyang maglabas ng 50 million. Masiguro lang ito na sa kanyang pupunta ang buong mana ng mga kabalyero at kinakailangan niya umano itong gawa ng paraan. Hindi lang ito, dahil sa oras na matulungan niya si Atty. Vera ay papayag daw dapat ito na maging sa kanya. Sa madaling salita ay gusto niyang makuha ang pagkababae ni Atty. Vera. Dahil sa mga sinabing ito ni David, tila nabasusan si Vera dahil sa nagpa-imbestiga ito tungkol sa kanyang pagkatao. Sinabi ni Atty. Vera sa kanyang sarili na paniguradong may itinatagong baho din itong si David. Aniya, sa tinagal-tagal niya sa pagiging abogado at sa dami ng kasong hinawakan niya, alam niya na umano na may kinalaman ito tungkol sa pagkamatay ng mga kabalyero. Lalo pat halatang halata naman na atat si David na makuha ang kanyang mana. Kaya naman, gamit ang kanyang mga koneksyon, ay paiimbestigahan niya rin si David. At dito mapag-aalaman niya na hindi naman talaga Jesus Montenegro ang totoong pangalan nito, kundi David Dimagiba. Ibig sabihin, nagsisinungaling ito at talagang may intensyon hindi lang sa mga kabalyero, kundi pati na rin sa mga Montenegro. Kaya bago pa magawa ni David ang gusto niyang mangyari, ay uunahan niya na nga ito. Kinakailangan umanong malaman ni Ramon ang pagpapanggap nito at sa oras na mapatunayan ay mapapawalang bisa ang paglipat ng kayamanan ng mga kabalyero at mapipris ang lahat ng bank account ni David kung saan Jesus Montenegro nga ang nakapangalan. At makukuha lang ito sa oras na lumantad na ang totoong anak ni Ramon. Kaya naman, pag nagkataon, mawawala kay David ang lahat at walang kaalam-alam si Tanggol na may nag-aabang palang napakalaking kayamanan at ari-arian para sa kanya. Kaya mas lalong aapaw at tuloy-tuloy ang pagyaman ng ating bida. Ano kaya ang gagawin ni David? Sa oras na mangyari ito, lalo pat lulong na siya sa sugal at malalaman niya pa nga na pagmamay-ari pala ni Tanggol ang pasugalan kung saan halos maubos na ang kanyang pera. Kaya naman tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangunang serye sa Primetime. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.